Shoutout kay Ronald Verbosidad, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga tagapakinig. At ngayon sa balita natin, mukhang mag-uumpisa na itong mga trade sa Barangay Ginebra, lalo na. At nakita natin na mukhang may pangangailangan talaga sila na palakasin yung lineup. At ang unang-una na nilang bibitawan dyan siguro ay itong si Jason David. Itong si David, sinabi ni Coach Tim Con, very promising daw yan pero hindi naman nabigyan ng playing time. Kung natatandaan nyo, ganyan din na sinabi niya noon dito kay Brian Enriquez at kay Kent Humphreys na kinuha nila. Pero dahil nga sobrang lalim ng Barangay Ginebra, hindi nabibigyan ng minuto. Kaya sa ngayon, ito si Jason David, malamang ititrade na yan ng Barangay Ginebra dito sa Terra Firma Jeep. At meron pa yan siguradong kasunod. Actually, kung titignan natin itong lineup ng Ginebra, marami na silang pwede diyang i-trade. Of course, itong si Aljon Mariano, itong si Bonte Sumal, si Onbubere, si Jared Dillinger. Dahil kung titignan natin yung lineup ng Ginebra, iilan lang naman talaga ang ginagamit dyan ni Coach Tim Cone. Actually ngayon si L.A. Tenorio, yung laro niya hindi pa kasi katulad nung dati, so understandable, limited yung minutes niya. Si Pringle, hindi yun yung ginagamit ni Coach Tim Cone. At kung titignan niyo, sino-sino lang ba ginagamit ni Coach Tim Cone ngayon? Si Stan Hardinger, si Aguilar, si Malonzo, si Thompson, si Ahan Misi, si Pringle at si Tenorio, paminsan-minsan si Nards Pinto. Kung tatanggalin mo yung import, ang lalabas nito, 7 o 8 player lang ginagamit niya. At doon sa 8 player na yon, yung first 5 ay halos lahat ng minuto. Kaya sa ngayon, masasabi natin talaga na itong si Jason David, isa lang yan doon sa mga ititrade ng Barangay Ginebra. Dahil kinakailangan nilang palakasin itong lineup nila pagdating ng Philippine Cup. Dahil syempre, wala na dyan si Tony Bishop at magkakaroon sila ngayon ng iba pang oportunidad para kumuha ng isang stretch 4 o di kaya ay isang wingman sa number 3 position para tumulong sa kanilang lineup. Sa ngayon, ang daming mga teams ang willing daw makipag-usap dito sa Converge pagdating sa mga trade. Pero ang problema, ang hinihiling nila ay itong si Justin Arana o di kaya itong si Shawnee Winston. Sa tingin ko, itong si Arana, imposibleng i-trade yan na FiberXers. Alam naman natin ang Converge, tinrade na halos lahat ng players na naiwan dito kay Coach Jeffrey Carriazo. Pero maliban na lang yata dito kay Alex Stockton. Pero ito si Arana hindi niyan bibitawan dahil yan ang centerpiece nitong Converge FiberXers. Kaya yan talagang mananatili dyan dahil gusto nila yung iparehas dito kay Justin Baltasar para meron silang twin towers. Ang problema ngayon, of course, nito si Shawnee Winston kung ano ba ang gagawin. Actually, sa tingin ko wala namang plano ang Converge na makuha to si Winston. Nagkataon lang talaga na bumagsak to for some reason doon sa PBA annual draft. Umabot siya ng number 9 kaya nahulog sa Converge. At syempre, hindi naman yan ipapass up itong Converge. Kaya ngayon ang tanong, ito ba si Winston ay pwedeng i-trade o payag i-trade ni Coach Aldin Ayo? Depende siguro kung sino magiging kapalit. Mahirap i-determine kung ano bang value ang hinahanap ng Converge dahil nakita naman natin yung mga sa tingin ng tao na lugi ang Converge, parang yun ang ginagawa nila. Pero malay natin kung ano ba talaga plano ng management pagdating dito sa FiberXers. So tignan muna natin kung ito nga si Shawnee Winston o itong iba pang players ng Converge ay magkakaroon ng iba pang mga transactions. Dahil sa ngayon itong FiberXers mukhang hindi lang iniintay itong pagkakuha sa draft kay Baltasar. Kung hindi, gusto pa nilang baguhin yung kanilang lineup para kung makuha nila si Justin, ay meron ng mga players doon na masasabi na babagay dito sa kanyang magiging role. Dahil syempre, kahit magaling si Baltasar, kung mahina yung mga players na nakapaligid sa kanya, hindi rin makakapasok sa playoffs ang Converge FiberXers.